Good day mga idol, mga kabakyard. Welcome na naman po sa aking munting channel sa Marlon Backyard. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng aking viewers dyan. Mga sumusuporta po sa aking munting channel. Ayan, sa shoutout po sa mga bagong nag-subscribe pa lang. At saka sa mga naunang nag-subscribe, mga naunang kaibigan ko. Ayan, shoutout po sa inyong lahat mga kabakyard. Saka shoutout po sa mga kababayan kong OFW. Saka kababayan kong nakatirna sa iba't ibang bansa. Ayan, shoutout po sa inyo mga idol. At saka sa hindi pa po nakakapag-subscribe mga idol sa aking munting channel. Paki-subscribe naman po mga idol. Paki-like, comment and share na rin po mga idol. Saka paki-pindot na rin po yung notification bell para sa ganun po kung nagugustuhan nyo yung mga ganitong video ay na-update po kayo mga kabakyard. Ayun mga kabakyard, ang topic po natin ngayon ay yung maintenance natin na dry at wet feeding. Ayan, yun po ang pag-uusapan natin mga kabakyard. Bago ituloy ang video mga kabakyard, yung topic natin ngayon, mag-intro muna tayo mga kabakyard. Ayun mga kabakyard, good day uli. Itutuloy na po natin yung ating pag-uusapan dito sa tungkol sa dry feeding at saka wet feeding. Kung gumagamit po kayo ng dry feeding mga kabakyard or wet feeding, pares naman po okay yun mga kabakyard. Kasi nung una po, ang ginagamit ko po talaga dito sa aking manukan ay dry feeding po ako. Pero sinubukan ko po mag-wet. Na obserbahan ko po na maganda rin naman. Kaya ito po yung tinuloy ko, yung wet feeding po, wet feeding na lang. Binababad ko po talaga yung greens. Ayan mga kabakyard. Pero mga kabakyard, pag wet feeding, sisiguraduhin nyo mga kabakyard na tama pa rin yung timbang ng inyong ipapakain sa inyong mga alaga. Kasi mga kabakyard, kung tatakal kayo mga kabakyard, 40 grams, pag tinakal nyo mga kabakyard yung nakababad na, sakto na sa timbangan yung mga kabakyard, pero hindi po sasapat sa pangailangan ng katawan ng ating mga alaga. Kaya kung mag-wet feeding kayo mga kabakyard, yung takalan nyo mga kabakyard na 40 grams, susubukan nyo mga kabakyard, magtakal kayo ng 40 grams doon sa takalan nyo, ibabad nyo po. Ayun, tapos kung sa time na magpapakain na kayo mga kabakyard, sukatin nyo ulit mga kabakyard. Sigurado mga kabakyard, apo-apo yun doon sa takalan nyo na 40 grams. Kaya ang gagawin nyo dyan mga kabakyard, ilalagay nyo siya, maghanap kayo ulit ng takalan doon sa mga nakababad na, para sakto pa rin po yung ipapakain nyo sa manok nyo na 40 grams pa rin po. Ayun mga kabakyard, sana po makatulong. Kasi po yung masyado nang umalsa yun mga kabakyard, nababad na masyado. Kaya kulang na po yun doon sa takalan nyo na 40 grams. Kaya kung yun pa rin ang susundin nyo mga kabakyard, yung takalan nyo na hindi nakababad, kulang na po yun. Hindi nasasapat sa pangangailangan ng katawan ng ating mga alaga. Kaya kukuha po kayo ng panibagong takalan mga kabakyard na para sa nakababad na. Ayun mga kabakyard, sa dry feeding naman mga kabakyard, wala namang problema doon. Kasi pag tinakal mo ng 40 grams, yun ang papakain mo.
papainumin mo na lang. Pero mas mainam mga kabakyard, pag magda-dry feeding kayo, huhugasan nyo pa rin po mga kabakyard. Either malamig na tubig or mainit na tubig. Para natatanggal po yung mga ali-alikabok, yung gawa ng bukbok mga kabakyard. Kasi mga kabakyard, kahit sabihin mong bago yung binili mo, binubukbok pa rin sa sako mga kabakyard, mga greens. Kaya may mga ali-alikabok po, tsaka sa pag-repack po niyan, hindi natin masabi, siyempre, madumi rin po. Ayan, hugasan nyo po mga kabakyard, okay lang malamig. Okay rin yung mainit na panghugas mga kabakyard. Ayan, sana nalinawan mga kabakyard. Sa pagdating naman mga kabakyard sa conditioning, kung wet feeding kayo, kasi po masyadong ma-moisture yung manok natin yan mga kabakyard pag wet feeding ang natin dyan, maintenance. Ayun, doon na ninyo pag-aaralan mga kabakyard yung intake ng tubig. Ayun, para kung ilang dip yung ipapainom nyo. Tapos, kasi depende po mga kabakyard sa manok yan eh. Depende po sa bloodline ng manok natin yan. May manok tayo na gusto yung yung dry. Doon sila maglalaro ng maayos. Meron naman po bloodline na mga basa po. Doon sila nagpe-perform ng maayos. Ayan. Doon po susukatin yung mga kabakyard yung intake ng tubig. At saka obserbahan nyo mga kabakyard kinaumagahan, ilagay nyo sa 3x3, isapinan nyo mga kabakyard. Kung may lost duck mga kabakyard, bawasan nyo yung tubig. Dito mga kabakyard sa na lang to sa pag nagkukondisyon kayo ng wet feeding ang gamit nyo Ayun, pag basang-basa mga kabakyard, bawas kayo ng tubig, kung ilang dip. And other day naman mga kabakyard, ganun pa rin. Kasi nagbawas na kayo, obserbahan nyo pa rin, ibaba nyo sa 3x3, isapinan nyo mga kabakyard. Tarpaulin or kung ano man pwedeng isapin nyo. Makikita nyo po yung yung wrappings niya, kung buo ba o basang-basa pa o durog. Adjust uli kayo, bawas uli kayo mga kabakyard. Medyo matrabaho po mga kabakyard yung wet feeding kasi siyempre marami tayong babantayan dyan. Pero ang kaganda naman doon mga kabakyard, madali pong tunawin ang ating mga manok. Lalo na po pag sanay na sila. Ayan. Pero mga kabakyard, huwag kayong pabago-bago ng maintenance nyo. Pag wet lang. Pag dry lang. Kasi maninibago po yung ating manok yan mga kabakyard. Na-stress yung kanilang balon-balunan hanggang sa hindi po magtunaw ng maayos. Kung ano po yung maintenance yung mga kabakyard, wet or dry, pagdating po sa conditioning, huwag nyo na pong baguhin mga kabakyard kasi maninibago na naman yung balon-balonin nila, yung digestive system. Yan. Kaya kung ano po maintenance, yun na rin po ang gamitin nyo mga kabakyard.